O yun o, test. Yung warang sa inyo guys. Siyempre, bakit na nalagay ito by video? So, tinesti ko lang ito phone holder ko. Siyempre, para ganda na phone holder ko guys. Kung makikita nyo. So, sabihin natin, kamusta yan, Justin? Tits! Ready ka na bukas? Ready ka na ba bukas, ha? Ha? Ano, ganda na phone holder natin, para. Vlogger tayo, para. No oras yan? Maaga? Yung cables natin. Hindi na natin mag-alarm. So, anong sabihin mo sa kanila para bukas? Abangan nyo bukas. Magja-jogging kami. Jogging kami and then may kwento na rin kaming history para sa inyo. Kaya abangan nyo bukas. Bukas na lang. So, papahinga na rin kami para bukas may lakas kami. So, bukas na lang! So, good morning guys. So, almost 5 a.m. na. 5 a.m. na. Ng umaga. So, babangon na rin ako para makapag-prepare at makapag-ready para sa gagawin namin ngayong video. So, samahan nyo kami. Para abangan nyo itong ilalabas namin para alam nyo na to. Ay, maganda yung pupunta natin mamaya. So, later na lang. So, let's go. Guys, gising na si Otits. Otits in the house. Ang kuryente. Bakit? Ang dilim. Nainitan ka ba? Gising mo? O naka-alarm ka? Hindi. Bulat ka ako. Madilim. Madilim. Mga 5 mga saktong 5 na wala. Wala lang. Oo. Alright, na-ready na ako par. Oh, shoes. So, what's up sa inyo, guys? So, ready na kami? Ready na kami pumunta sa deathmatch. Oo, sa may shrine. Dilim, dito tayo. Ayan. Ready na kami pumunta ngayon sa shrine at ready to jogging na rin para ma-exercise ang aming katawan at ma-share sa inyo ang kaunting history dito sa Kapas Tarlac. So, abangan nyo yun. So, hinintay ko lang si Justin at dire-diringgap at hinintay ko rin yun. Ayun nyo na yun. Hirap ipaliwanag, basta abangan nyo na lang. So, ready na Kapas. So, what's up sa inyo? Ready na kami para alam nyo na. Jogging din kami, no? So, maliwanag na. So, almost magsi 6 a.m. na, no? Magsi 6 a.m. na, guys. So, and then diretso na rin kami ng shrine para mapakita sa inyo kung ano ang natatagong history dito sa Kapas Tarlac. So let's go! So yun o guys, nakarating na rin tayo sa Kapas National Shrine, ang CNS. Kumbaga hindi ko na napakita sa inyo kung paano kami nakapunta, pero pagpunta nyo o bago kayo makarating sa entrance, ito ang gandang bubungad sa inyo, ang isang maganda at malinis na entrance. So ito, may advisory tayo na kailangan natin magbayad ng 50 pesos para sa mga domestic at ang student ay 20 at ang foreign ay 50. So ang ano nila, ang open nila is Monday to Sunday 8 to 5 PM at dito ay naglista na rin ako ng pangalan ko para sa, ayun nga, ewan ko, siguro ito yung entrance team. Dahil kailangan mo muna mag-fill up dito at bibigyan ako ng ticket. Yan. Ngunit meron akong ginawa rito na problema dahil nasa akin yung ticket, pero wala pala akong dalang pera dahil nahulugan ako. So, ito yun, dahil nagkakaroon ko. Naglagan pa ako, par. Ayun. Oh, wala? hell no! Gano'n yan. Kaya, Gcash na lang. Wala po. Wala kasing nalaglag yung cash ko eh. Akin yung ticket yung ano ka? Ito po. Pero may 50 pa ako. 50. Oh. Yan mo na lang ka ng tag-20. Ayun, salamat po. So, buti na lang pinapasok ako ni Kuya kahit wala na ako ng 50 dahil sa 20 pesos na lang ang bigyan namin sa bayad. Ayun, napagbayad kami at eto, dire-diretso na. Salamat po. Thank you, Kuya. Wala yung 50 ko, guys. Yung naidala kong pera. So, 10 pesos lang ang nandito. Ginagawa mo. So, buti na lang si Kuya. Bigyan tayo ng chance pumasok. So, yun o. Pagpasok dito, ay syempre, in-enjoy namin agad dahil sa sobrang ganda at linis at sariwang hangin ang nalanghap namin dito. Kumbaga talagang
mamamangha ka kung anong meron dito sa Kapas Shrine. Syempre, wala na kaming ibang ginawa kundi sinimulan na namin ang aming pinuntahan dito. At syempre, ito yun. May gate yun na ngayon dito. So, let's go! Ito yung unang takbo sa unang takbo sa unang taon. Pagod ka naman, pre. 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 Sarap na. Tulugan, nakakainin talaga. Ito ngayon. Laad muna, pre. Parang ano feeling, pre? Sarap, no? Kasi ganun din ako noon. Nakapos ako dahil tagal natin, pre, dito makpo, nasa bahay lang tayo. So kailangan mo parang basa agad yung lamig ko, makikita nyo. So pero ang mahalaga kahit paano may court tayong pinakita. Woo! Ngayon hinihingal pa rin ako. Hingal kabayo ka para. Yosi pa. So, nakikita nyo yung sa likod ko. Kung mataas na to, yung tower na yan. Ayan na yun, guys. So, nakikita nyo yung pinakamataas na yan. Nakapaligid na itim na. Diyan nyo makikita yung mga pangalan ng mga Pilipino o Amerikano ang mga nagprotekta sa ating bansa noong panahon ng mga Hapon. O sabi nila, yung mga tiga rito, na pagtanungan ko lang kanina, sabi nila, once daw may kaapelido ka rito, yun na daw yung mga ninuno mo noong panahon ng Hapon na sinakop tayo. No words to say it, but I'll find them over time. There's no way to show it, but I'm gonna try. So, ito guys, Wall of Heroes Memorial. So, tinribute to ng mga Pilipinong hero noong panahong World War II nung ito ay inaugurated ni President Gloria Macapagal Arroyo noong April 9, 2003 with the presence of US Ambassador na si Francis J. Ricardon and Japanese Ambassador na si Kojiro Takano. Ito kinonstruct tong wall na to initiated by Department of National Defense under of the leadership of Secretary Angelo T. Reyes in line with its mandate to promote the legacy and welfare of Philippines war veterans. The wall of conceived by the March of Heroes Task Force led by the defense. So ito nung tinayuton ni President Gloria Macapagal Arroyo is noong April 9, 2003. Yan, nakita nyo na kung gaano kaganda. Grabe. Kumbaga, dito guys, halos ang nakalibing dito o nakalagay na pangalan sa bawat gilid is 76,000 Pilipino o Amerikano ang nakalibing dito sa Kapas Shrine. So kung isa-isayin natin, simula tayo sa A. Ito yung mga karamihan dito nung panahong nung World War II, nung sinakop tayo ng mga Hapon, daming Pilipino ang mga nagutom at dumipensa sa ating bansang Pilipinas. Kahalos guys, makikita nyo rito mga nakapangalan na yan. Simula A hanggang simula sa letter A hanggang sa letter Z.
may pangalan talaga. So makikita natin dyan. Sabi nila nga, uulitin ko sa ano ko, kung meron daw kayong apelido dito at mga kapangalan o apelido, hindi yung mga ninuno mo no panahon nga ng Hapon. So dami niyan. So kung tutumisin mo, kung iisipin mo din guys, grabe rin pala nung yung kahirapan nung panahon na yun. Kasi isipin mo ang pagkakaalam ko, pinalakad sila simula San Fernando hanggang dito at simula rito sa Kapas Shrine, pinalakad hanggang Bataan. Kaya nandito ngayon sa Kapas Shrine dahil, ayun nga, bakit nandito sa Tarlac? Kasi nga dito nga nilibing. Pero ang ano talaga nun is Bataan Death March. So pakita muna natin yung mga pangalan na yan. So ayan o. So grabe din yan. Yung dami niya no. Diba? Kasi kung ano yun yan, guys, may nakasulat ako eh, makikita mo. Para hindi, ano ko, ang Bataang Death March ay nagsimula ng trahedya noong December 1941. So nagsimula siya nung pinasok tayo ng mga Hapon is December 1941. Isipin gano'n na katagal nun pre. So nagsimula yung laban yan noong January 6, 1942. Isang taon din. Pinasok tayo ng Hapon is December 1941. Tapos nung isang buwan lang, doon na nagkasimula yung gera. So kasi actually hindi naman talaga dahil sa kakulangan sa gamit, sa pagkain nun at mga gamot yung mga Amerikano at mga Pilipino nun, sumuko lahat yan. Sumuko sa mga Hapon. Sumuko. Dahil sumuko siya nun sa mga Hapon, eh wala. Ayun, pinahirapan sila. Pinaglakad sila na kay layo-layo hanggang sa walang makain, walang tubig o wala talaga. Grabe. Wala talagang gamot. Kaya ang daming namatay noon. Doon pa lang sa paglalakad dahil sa gutom. At karon din silang alam ko ng mga sakit. At kaya dalong dumami rin yung bilang niya. Yun nga, sa mga sakit. At yung minsan kapag hindi nagustuhan ng mga Hapon yung ginagawa mo, doon ka pinapatay din. Una-una, nung ano din, bago sila sumuko, kinapkapan sila pre. Yung nabasa ko kinapkapan sila. Nung kinapkapan sila, pag meron silang gamit ng Hapon, diretso patay yun. Kasi ang isipin ng mga Hapon, may pinatay kayo sa kanila. Manlalaban. Dito na yan. Makikita natin. Makapagal. So Letter C. Pangat. Dito. Naglag-post tayo ito sa Maka. Ito, Makapagal. So ito yung aking mga ninuno. Si Esteban, si Andres, si Emiliano, si Guillermo, Ignacio, dami oh. Ibig nyo. Mga ano yan, mga sundalo. May lahi pala akong sundalo. Pati na lang akong sundalo pa. Tangin mo, tumakbo ka nga lang doon. Ningal na tayo. So ito po pala yung ilalim ng pinaka-tore. Makikita nyo at ito yung pwede natin ibasahin. Establish of O'Donnell in 1942, content center for the military training Filipino youth, become Cantonment of with mobilization center of 71 set division of US SAP. Hindi pala siya 70,000, which is 65 lang, 60,500, 500. May araw na guys. Ibig nyo kung gaano kahirap ng pinagdaanan talaga ng mga Pilipino, no? At ng mga Amerikano, no? Para lang protektahan ng ng bansang Pilipinas. Oh. Pero isipin nyo din, after yung tragedy o trahedya na ganap, nabuo itong memorial o shrine na to para sa mga bata at nakuha yung o matutunan o at maisip nila kung ano ang pinagdaanan ng ating mga Pilipino at Amerikano sa pagprotekta ng ating bansa. So yun, pupunta kami ngayon sa pupunta kami doon kung sa may hanahanap ko yung pinaka yung kung saan nilagay yung mga patay at
kung saan nilagay yung mga manghihinang mga ano nila, mga sundalo. So alam ko doon talaga, pre. Doon talaga. Pre, ano masasabi mo sa ganda ng paligid? Ang ano nito, ang historical. Ang historical na ito. Sa grabe yung mga pangalan na nakasulat doon, napakadami. 76 yun, pre. 76k ba? Grabe. Pero isipin mo yung mga dinanas nila, pre. Talaga, Bago kawawa. ilagay yung pangalan nila doon. Yun lang, talaga. Ayun yung tren, ha? Ayun nga, yung train. Nakita na namin yung train. Sa isang bagay na to na parang ano ng trend. So dito guys, parang ang bigat ng pakiramdam nung binasa namin tong mga nakalagay dito, dahil isa pala to sa mga saksi sa mga naghihirap na mga Pilipino at Amerikanong may sakit at palapit ng mamatay dahil dito sila pinagsisiksik. Dahil dito ay nakalagay sila rito na hindi nakaupo o nakahiga. Although nakatayo sila, isipin mo mahigit 100 silang pinagsisiksik dito para lang magkasya. At dito rin makikita mo rin ngayon guys kung ano rin yung pinaghirapan nitong truck na to o ano-anong train na to. Guys, makikita nyo kasi yung parang may mga wasak, tama ng bala. At Sabi mo, pag nagkamali ka, mas na isa ka sa mga ano, pre, isa ka sa mga ano dito. Pag bukas ng pinto ng mga ano, pwede ka saksakin ng mga baril ng mga ano. Ayun. Posible yun. 1968 deathmatch. Paano? Kung saaling may chance tayong mag 24-hour challenge dito, ay napapalag ako. Kaya lang, isipin mo, mahiga ka sa tent mo. Pag pikit ng mga mata, may naririnig ko, may nag-marcha, may gano'n. Bakero, gumagano. Tangina na. Tapos ang dami nila. Dami nila. Kung maririnig ko yung mga gumagano. There's no words to say. Ayun o, added siya ng 2004, halos nito lang siya nilagay noong Na 2004. 2004 lang na recovery records. Ayun o, nakalagay po rin o, November 10, 1921, July 26, 2003. Ayun yung mga founder of Battalion Master of Battalion. So ito na yung mga Battling Bastards of So Bataan. ito yung mga hindi sumuko na mga talagang lumaban na to nung ilang, tapos diba may mga sumuko sa mga 76,000 na mga American Pilipino. Ito na siguro yung mga lumaban na. So congrats po sa inyo. Isa po kayo sa mga nagligtas sa bansang Pilipinas, sa mga hapon. Ayun o guys, parang halos lahat naman na pinakita namin kasi karamihan dun sa iba na ron is parang park na lang siya. So hindi naman na namin napupuntahan. Pupuntahan pa ba natin? Huwag na. So siguro focus kami sa papawis na para mapag-exercise na rin. Nandito na rin kami. So ayan, sa exercise. So hanggang sa susunod na lang uli. Chicken Piraut kong TV. So what's up sa inyo? So hanggang sa susunod na lang na next video, at comment kayo kung ano yung gusto nyo gawin namin sa susunod na video o try namin gawin. So huwag nyo kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Peace!